So, eto na naman po tayo mga sangkay. Ang presidente ng Pilipinas, galit na galit po. Diyos mio marimar. Sumabog sa galit dahil may nadiskubre na naman. So, ngayon nga po mga sangkay, viral ito sa social media, kalat na kalat, pag-usapan po natin. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 55 million subscribers na. Kung gusto mong makasama sa mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, eto na, tingnan po natin. Masyadong mainit ito ngayon eh. Ito nga po, nag-inspeksyon si PBBM sa isang newly constructed rock shed doon po sa may Cannon Road sa Benguet. Sabi dito, the structure was designed to safeguard travelers in the landslide-prone area. Pero mga sangkay, anak ng toko yung nadiskubre ng presidente natin. Matindi yung nas-discover dito ni PBBM. Ayan po, tingnan po ninyo. Kung ano ang ginawa sa proyektong yan. Ewan ko ba, mga sangkay? Bakit ganyan ang nangyayari sa Pilipinas sa mga project? Tila baga pinaglololoko po ang ating mga kababayan na mga kontratista at mga kung sino mang mga politiko na involved. So ngayon mga sangkay, ito nga po, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. describes as economic sabotage at 264 million rock shed. Pambihira. Ayon kay PBBM, useless daw po ito. Ngayon, sumabog dito sa galit si Presidente. Ito ang kanyang sinabi mga sangkay, ilan sa mga statement niya. Here's the problem here. This is 260 million project. Okay, ito. Ito yung mas buo mga sangkay. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic again flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat dito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Grabe. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel. Talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba sa tabi ng ilog ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na ito lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. Grabe, ang laki ng ginastos. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Grabe. Yan ang problema, mga sangkay, no? Ewan ko ba sa mga kontratista? Bakit ganun? Bakit tila baga pinagtitripan ninyo ang ating bansa? Anak kayo ng tipaklong. Pambihira. Ngayon lamang po yan nadidiskubre. Guys, noon mga sangkay, wala pong ganyan. Wala pong nadidiscover mga sangkay. I mean, mayroon pero hindi po sinasabi ng mga presidente. Bakit? Kasi kapwa-kapwa sila, nakikinabang din mga sangkay, di tulad kay BBM. Hindi nila kayang bayaran yan. Baka sampalin sila dito ng Marcos Well kung babayaran nila si PBBM. Ngayon, nagkakabistuhan na. Sana, hindi, pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganon din ang nangyari. Grabe. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And Nako! here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Tuba is also here. Oh. Come join us. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because
nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay. Grabe. Para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. Nako, hindi daw po bababa si PBBM sa pwesto hanggat hindi naaayos itong problema sa korupsyon ng mga proyekto. Yari ngayon itong mga siraulo. Ayan na, narinig po ninyo. Hindi daw si BBM bababa sa pwesto hanggat hindi ito nariresolba. Para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. Nako. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Pang-ano na tayo, pang-lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. Grabe. So 75% ng kontrata kinikback. Grabe kayo. Mga animales kayo, anak ng tokwa. Buti ka mo, itong presidente natin ngayon, hands-on. Kung tulad ng iba dati, mga sanggay na patulog-tulog lang, nako. Kinikback, 70% mahigit, kinikback po ang budget. My goodness. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, buti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Correct. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Correct. Ganun talaga ang proseso nun. Pero anong ginagawa nila ngayon? Walang ganun. Diba? Wala nang ganun. Walang ganun na ginawa. Basta itatayo lang yung project. Bakit? Kasi nga po, may korupsyon sa mga project. Dito sa lahat nito. Ito pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila, hindi magandang pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So, tinanggal yung SOP na yun. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. Correct. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam niyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, ini-inspeksyon namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, go around, we hear report from ordinary people, hindi yung mga opisyal. Hindi. Si BBM ganun. Yung ibang governor, hindi ganyan. Mag-i-inspeksyon. Lagi-lagi. Yung ibang gobernador, nakaupo lang sa opisina eh. May mga tao lang sila. Si BBM kasi hands-on. Pero ayun na nga po, ang sabi ni PBBM, ibabalik nila yung sistema ng mas mahigpit na lahat ng mga project ikukonsulta sa LGUs. Sa LGU muna dadaan. At magkakaroon muna ng, kumbaga, discussion kung anong mangyayari. Ang tanong dyan, President, paano kapag nagsabuatan yung mga mayor, gobernador, at saka yung mga opisyal? Yun lang din. But ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. Pero totoo yun. Yung nakakaalam talaga dyan, LGU.
LGU ang nakakaalam. Kaso ang ginagawa nila ngayon, hindi na pinapadaan sa LGU. Rekta-rekta na lang magtatayo ng proyekto. 'Di ba? Ganun po ka-ogags ngayon. And that's what we are going to reinstate. That's going to be one of the measures that we Matagal na yan. Matagal na po ang ganyang klaseng kalakaran. Wala pa po si BBM. Marami na ang presidente ang dumaan. Yan na po yung kalakaran. Ganyan po binabo yung sistema. Buti na lang, si BBM, walang takot na magsiwalat. think. Bakit yun ang inintay na? Oo, bakit nila tatanggalin? Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi kung hindi tangkap ng local government, maliwanag may problema yan. If the Correct. local government walang hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin ka agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap masyado mababa. Dahil yung baha nito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government. All of that. Kaya mabigat ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Grabe. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Thank you, sir. At least. Kasi hindi lang ito nakikita niyo dito, kundi hanggang doon sa loob eh. Hanggang doon sa ilalim nitong tunnel eh. Grabe, no? Nakakagalit talaga itong ginagawa nila ngayon. So that's a lot Grabe. of work that needs to be done. Kakapal na So how mukha. can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, Grabe. probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya, I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Okay, thank you. Grabe, no? Grabe. Nakakapang-init ng ulo mga sangkay itong mga nadidiscover ni PBBM ngayon. And how long mga sangkay na po itong nangyayari sa bansa natin. Siguro Mr. President, buksan nyo rin po yung mga proyekto na nanggaling kay PRRD para ma-check din po natin kung kamusta. Kung totoo bang nag-i-exist lahat. Mamaya walang kalahati yung nag-i-exist doon, di ba? Ang bihira. Kalula. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.